Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Hindi ko alam kung topic na natin to kasi ako tingin ko nagpapapansin. Dalawa lang ito eh, nagpapapansin ng gugulo. Tatlo pala, nagpapapansin ng gugulo or kumukuha ng simpatya. Kasi naalala nyo naman mga kababayan, ito hong si Aimee Mangusin. Si Aimee Mangusin. Si Aimee ang dami kasing tawag dito, Aimee Mangusin, Aimee Duterte, Aimee Lacson. Alam nyo naman, gumawa ho ito ng hearing diyan sa Senado. Nagpatawag ng hearing ito eh. Para daw sa pag-iimbestigasyon kung sino mga nasa likod, namuno, nagplano, kung paano raw inaresto si Digong nung March 11. Di ba? Inaresto si Digong, sinako, dinala sa inagis dun sa dahig. Mga kababayan, alam niyo naman to si Aimee, pagdating dito sa mga Duterte, pinagtatanggol niya, lab na lab niya mga Duterte. Pero never siyang gumawa ng topic, pinagtanggol, gumawa siya ng investigasyon sa pagmumura kay PBBM, sa kapatid niya, pang-aalipusta, tinawag na bangag, adik, ganito, ganyan. Doon sa sinabi ni BP Inday Sara, yung tatay niya, huhukayin, tatapon sa West Philippine Sea. Sa pulburon video, wala rin siyang ginawa doon. Kasi alam niya, pag ginawa niya yon, gumawa siya ng hakbang doon, pag-iimbestiga, ikikriticize niya yon. Merong masasagasaan sa kampo ng mga Duterte. Kaya nga tahimik siya doon eh. Pero pagdating dito, napili niya agrabyado ang mga Duterte, especially ito si Digong. Ito. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi natin alam, although ang apelido nito Marcos, hindi na natin alam kung anong totoo talagang dumadaloy sa nito, sa ugat nito. Kumbaga sa Ghost Fighter, ito? Masamang halimaw, ano ba? Kumbaga may dugong halimaw na nananalit sa dugo. Diba ganun sa Ghost Fighter sa cartoons? Ngayon, after ng kanyang pahiring ko, nag-file ho ng kaso ito. Isahin natin. Breaking. Formal lang sinampahan ng kaso ni Senador Aimee Marcos ng kriminal at administratibo. Sina PNP Chief Romel Marbel, CIDG Chief Nicolas Torre III, DILG Secretary John Vic Remulla, DOJ Secretary Jesus Boying Crispin Remulla, at iba pang individual ngayong araw. Paliwanag ho rito sa balita, sinampahan niya ho ng kasong kriminal at administratibo. Itong mga personal na nabanggit ho natin mga kababayan, mga ka-analyze. Pakinggan ho natin yung mismong kabuuan ng balitang yan. Dito sa saan ba yan? Ito, pakinggan natin ito mga kababayan itong video ha. Transcript ng tatlong hearing, andito rin yung iba't ibang dokumento na naipon namin, yung iba't iba pang katibayan, at sana makatulong ito na maibalik ang isang Pilipino sa sariling bansa. Parang tanga, anong dami pang hawak na ko. Ang dami pang hawak na ang dami pang hawak na mga bond paper, documents eh. Mukhang tanga.
Ay, nako, Amy. May screenshot ko nga ito. Gawin kong thumbnail yung mukha mo. Ano yung itsura, no? Matanong nga natin at Ma'am Amy, bakit sa pamilya mo ikaw lang mahaba ang baba at saka mukha? Wala, di ba mahaba mukha ni PBBM, ni Ma'am Imelda, ni Ferdinand Marcos Sr. Bakit? Parang kakaiba yung mukha mo. Parang iba yung pinanggalingan, ano? Ewan ko yung nachichismis na tatay mo daw. Sabi, chismis sa social media. Yung tatay mong si dating mayor ng Maynila, si Lacson. Mahaba raw ang mukha. Tuloy natin. Committee on Foreign Relations. Ako po yung chairman at eto nga ang bunga ng tatlong hearing. Bigan man o hindi, kinailangan talaga. Ito raw yung bunga ng hearing. Kasi ito ang problema rito, mga kababayan. Ito si Amy Marcos. Kahit saang survey ho ang nilalabas niya, kahit saang survey, hindi mo makita pangalan nito. Hindi naman naman kung saan lupalab. Kasi nga wala na, kasi sa Dilaw, sa Kakamping, wala loyalista. Wala nang boboto dyan. Sa mga DD shit, ayaw na rin siya iboto. Although may boboto at may boboto pa rin dyan. Pero 100%. Hindi na makakakuha ng malaking boto ito, porsyento, para manalo siya. Para makapasok siya dun sa Magic 12. Wala na to. Wala na. Kumbaga, hindi lang nagwi-withdraw, masabi lang pumapalag-palag pa, parang gano'n. Baka tumamba pa. Wala na eh. So siguro itong mga hakbang na ito, na nagpa-imbestiga siya, nagsampa siya ng kaso rito sa mga personalidad na ito. Sila, dalawang magkapatid na Remulla, PNP Chief Marbil, CIDG Director General Torre. Siguro, akala niya ang dating sa mga DD shit, mauuto niya pa na, sasampahan ko ng kaso to, boto niyo ako, ha? Parang gano'n eh. Ibig sabihin, ilang araw bago sumapit ang butuhan eleksyon, Mayo 12, gumagawa pa rin siya ng mga pang-uto move sa mga DD shit. Ay, nako, Ma'am Amy. Wasting time, girl. Sinasayang mo lang oras mo, girl. Kung sa'yo, mag-withdraw ka na lang, ma'am. You waste your time, baby. Tingnan mo kung saan ka nagpapa-endorso. Tingnan mo, pati nanay mong matanda na nananahimik na sa politika, nagpa-endorso ka pa. Sipin mo, nanay mo, tanda nagpapa-endorso ka pa. Sino boboto sa'yo pag in-endorso ka ni Ma'am Imelda, nagmamahal kay PBBM yun. Para kang tanga, di ba? Ilang oras lang ang lumipas, nagpa-endorso kay Robin. Yung bumoto kay Robin na milyon-milyon noong 2022, hindi na buo yan. Mga 1,000 na lang eh. Mga 1,000 na lang yan. Dahil hindi na ganun ka si Robin sa taong bayan eh. Kasi nga may natuklasan sa utak niya eh. Nilulumot daw eh. Tapos ilang oras nakalipas, nagpa-endorso naman kay kay Siminit, kay Pusit, kay Alimango, kay Pulgas. Ano ba pangalan? Kay Pulgas, kay Surut. Hindi mo na Garapata ba? Ano ba? Nagpa-endorso naman dito. Nagpa-endorso ka pa kay BP Sara na kung kailan ang dami ng budget, ang dami ng Pilipino na budget diyan. Budget na diyan. So, ito si Amy Marcos, kumbaga paranoid na, parang nang napapraning.
Parang hindi niya na alam kung anong gagawin niya para makapasok sa survey. Oh. Baka naman ilang araw bago ang eleksyon magpa-endorso ka pa kay Kibuloy, ha? Wow. You waste your time, girl. Kumbaga paranoid na siya. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Siguro sa isip-isip niya, kailangan ko manalo, kailangan ko mabawi yung mga nagastos ko rito. Kailangan ko manalo. Hindi ko mababawi yung mga nagastos ko. Saklap lang. No? Isipin mo, daan milyones ang nagastos mo sa eleksyon na ito. Tapos, hindi ka mananalo. So, hindi mo mababawi, ano? Ara ka natalo sa sagal, girl. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Para po pansamantala ang inyong lingkod, host Chris Kulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.